kasalanan. Ganun lang po kasimple. Okay? Pero ang Panginoon po natin, dahil po mahal tayo, gumawa po siya ng paraan upang ang ating kaluluwa ay hindi sumapit sa kamatayang espiritual. Naintindihan po ba natin? Okay? Para yung pong ikalawang kamatayan ng tao, yung kamatayan ng kaluluwa, ay malunasan. Okay? Ang kamatayan po ng kaluluwa ay dadalhin po doon sa apoy ng impyerno. Totoo po ito. Makikita po natin yan sa Aklat ng Mateo, chapter 10, verse 28. Okay? Yung kamatayan po, yung ng kaluluwa, ay yung walang hanggang pagkawalay sa piling ng Diyos sa langit. Bakit? Sapagkat dadalhin to sa apoy ng impyerno. Bakit? Dahil tayo po ay masama, tayo makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa langit, sapagkat hindi tayo banal. At dinescribe din po sa Biblia ang impyerno. Ang impyerno po, mababasa po natin sa Aklat ng Marcos, chapter 9, verse 43 hanggang pababa. Maging sa Matthew 25, verse 41. Ang impyerno po ay ginawa ng Diyos, hindi para sa tao, hindi para sa kaluluwa ng tao. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa lahat ng kanyang kambon. Pero bakit merong mapupunta sa impyerno na madadamay kay Satanas? Dahil ang mga tao ay hindi na naniwala na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Hindi sumasampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya po ang Panginoon lagi niyang pinapaalala sa atin na siya ay namatay sa krus. At sa atin naman, nagse-celebrate tayo every Sunday. Hindi po ba isa-celebrate natin to? Na tayo pong lahat hahatulan. Sabi po ng Hebrew chapter 9, verse 27, nakatakda na sa tao ang kamatayan. Nakatakda na sa atin kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam to, pero alam na ng Diyos. Nakatakda sa tao ang mamatay at pagkatapos daw po ay paghatol, paghuhukom. So meron po judgment. Ito po yung judgment na ito, yung binabanggit ko sa inyo. Na ang hatol sa ating mga makasalanan ay sa apoy ng impyerno. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat yung hatol na ito ay pinawi ng dugo ni Kristo, pinawi ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya po natin inaalala ito. Kaya po tayo every Sunday, pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo wala na tayo sa paghatol. Sa lahat ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Kristo, wala na po tayo sa ilalim ng paghatol. Kaya po napakasarap alalahanin every Sunday na sinasamba natin ang Panginoon. Na kahit tayo ay makasalanan, na kahit tayo ay masama, tayo nilinis na ng dugo ni Kristo at wala na tayo sa ilalim ng paghatol. Hindi na tayo hahatulan papunta sa impyerno sapagkat tayo nilinis at pinatawad na ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Kaya po tayo sumasambay. Kaya po natin siya inaalala. Napakasarap pong alalahanin ito sapagkat hindi niya po tayo sinalba sa gutom ng katawan. Hindi na tayo sinalba na wala tayong damit o wala tayong titirahan. Kundi sinalba ng Diyos yung walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno ng ating kaluluwa. Yun po ang ating inaalala. Kaya po dito sa aklat ng John chapter 3, pag binasa niyo po yung John chapter 3, verse 16 hanggang 18, ganito po ang sinasabi para mas lalo po natin ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Sabi po ng 16, chapter 3 ng John, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Panginoong Kristo dito sa sanlibutan upang hatulan tayo, kundi ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya siya namatay eh. Hindi para hatulan tayo, kundi para tayo iligtas doon sa hatol, sa apoy ng impyerno. In verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi naahatulan. Ang sumasampalataya
ay hindi niya nahatulan sapagkat hindi siya sumasampalataya sa buktong na anak ng Diyos, siya ay hahatulan. So malinaw po, yung sumasampalataya hindi na hinahatulan. Pero yung hindi sumampalataya ay hinahatulan pa. Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat tayong lahat sumampalataya tayo sa Panginoong Kristo na siya namatay para sa atin. At yun po ang inaalala po natin sa oras na ito. Kaya masarap po na matamisin sa pagkakataong ito. Every time po na tinetake natin yung saro, yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan at dugo, naaalala po natin na tayo dati, hahatulan tayo sa apoy ng impyerno dahil sa ating pagkakasala sa Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, dahil sa kanyang dugo, tayo po ngayon hindi nahahatulan. At tayo ngayon nagse-celebrate, no? Ipinagdiriwang natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga kaluluwa na iniligtas ng Diyos sa hatol sa apoy ng impyerno. Tayo pimanalangin. Aming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sapagkat tuwing aming kinakain ng natural na tinapay na ito, inaalala po namin na ang ordinaryong tinapay na ito ay sumisimbolo sa iyong tunay na katawan na nagkatawang taong Diyos na pinayubay sa krus, pinatay, pinahirapan upang itong katawan na ito ay magdusa sa krus ng Kalbaryo upang kaming mga tao na makasalanan ay hindi na magdusa ng walang katapusan sa apoy ng impyerno. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa saro na sumisimbolo ng iyong dugo, na ang dugong ito na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Ilang libong taon na nakalilipas, ang dugong ito, Panginoon, ang naglinis, tumubuhos na aming mga kasalanan upang, Panginoon, kami ay maging karapat-dapat sa inyong pong presensya ng iyong kabanalan. Upang ang dugong ito, Panginoon, ang siyang maglinis upang ang hatol sa amin na ang aming mga dugo ay ahatulan sa apoy ng impyerno. Ito, Panginoon, dahil sa iyong dugong banal, kami, Panginoon, ay nalinis. Salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po, Panginoon, sa amin. At dahil dito, Panginoon, every time po na tinetake po namin ito, inaalala po namin na kami